Hello there mga beloved yung soulmates. Kamusta pa kayong lahat? Andito naman yung lingkod para pagsamahan natin ang isang soulful and meaningful na tarot reading dito lamang po sa inyong laging abangan. Sinusubaybayan at pinakamahal Lorenzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na laging nanonood, nag-aabang, nagbibigay ng nakakataba sa puso na komento. Kamusta po kayong lahat mga pinamahal kong soulmates? Sa ating mga new subscribers, welcome to the channel. Sa ating mga returning viewers, maraming salamat po. Pag hindi pa po kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe po at click ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga susunod na videos sa pagsasamahan. Of course, mag-comment po kayo kapag nakaresonate po kayo sa ating reading ngayon. Ang ating po reading ngayon ay reading for December 15 to 31, 2024. Last 2 weeks of the year, of the month, bago magpalit ang taon. December 15 to 31, 2024 para sa ating mga nasa sign ng Pisces. Okay, Pisces, ulitin ko para sa inyo ito. December 15 to 31, 2024 reading, last shuffle, at wag na natin patagalin. Okay, this is it. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming mga pinakamamahal na nasa sign ng Pisces. Okay? Pero ng isa, Spirit Universe, Spirit Guides. Sa mga bago po sa ating channel, kumukuha pang unique code ng 10 baraha na siya na-interpret natin ang mensahe base sa energy na pinibigay ng universe. Pag ganito po ang papakita, binabalik ko po yan. Kailangan po yung tumatalsik, nahuhulog po talaga na card kasi dyan po tayo makakakuha ng magandang reading, makakaresonate ang lahat. Okay? Yan, balik natin. And to those who are wondering na bakit parang ang gulo ko po mag-shuffle, yes, ganyan po talaga ako mag-shuffle. Diyan po ako komportable. Pasensya na po, pero hindi ko po babaguhin ang way ng pag-shuffle ko, okay? And tuloy-tuloy po, kukunin natin ang 10 baraha. Nakatatlo na tayo, 7 cards pa please. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 4 na, 6 pa para sa inyong December 15 to 31 to 2024. Nahulog po, pulutin natin. Pero hindi naman siya nagpakita. Okay, 5. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Ilan na pa? May nahulog na 2. 2, 4, 6, 7. 3 na lang, Pisces. Para sa iyong baraha. Spirit Universe, Spirit Guides. Ito, 8. Last 2. Angels, Ancestors, 9, 2, 4, 6. Parang kompleto na. Sige, bilangin ko lang ha. Pisces, stay tuned. Kamusta kayo mga Pisces? Laban-laban lang sa buhay. Okay. Di tulad po ng dati na araw-araw tayo nakakapag-upload ha. Ngayon medyo busy lang ang lingkod. Pero don't worry, hindi po ako aalis. Andyan pa rin ako. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, itong 10 natin, shuffle din natin para mas maganda. 1, 2, 3, 4. Ay, lagyan natin ng yan, 5. Maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, suporta, pagsama lagi sa aking mga readings, sa mga komentong grabe, overwhelming talaga. Okay? Sige, wag na natin yung patagalin pa. Simulan na natin ang yung December 15 to 31, 2024 reading with your opening card. 4 of Pentacles, Pisces. Karamihan daw sa inyo or most of you Pisces ay nagsimula ng maging matipid, maging, what is this, monitoring your money, monitoring your finances na hindi tulad ng dati na you're just going to the flow. Ngayon ay kahit papano natututo na kayo na balansehin ang lahat na may kinalaman sa kaperahan. Ayan o, ayan ka, talagang lakas ng kapit mo, inaapakan mo ay pera, yung nasa ulo mo ay pera. So, this is a good thing pag patuloy mo to Pisces kasi this is for your own good. Walang masama sa pagiging matipid, sa pagiging kuripot is because it will save you in the future, okay? So, ibig sabihin talagang Pisces, pagpatuloy mo daw ito at basta anything na may kinalaman sa pera, kailangan mo talagang maingat na pag-isipan, kailangan maingat yung mga desisyon na gagawin mo kasi pera yan, pinaghihirapan mo yan Pisces at mahirap na kung mauwi lang sa wala or hindi mapunta sa hindi magandang sitwasyon ang mga bagay na ginagawa mo, lalong-lalo na may kinalaman sa pera. Okay? Second card, but don't worry. Okay, that was just a reminder. Pero positibo ang nararamdaman ko sa reading na to. Okay? Pangalawa, yan, pera na naman. So, tingnan mo, Pisces, 7. Kanina 4 of Pentacles, ngayon 7 of Pentacles. Here you are, there are a lot of options na tumatakbo sa isip mo. Ayan, you are thinking of ways kung paano papaluguin ang pera na meron kang ngayon.
So yung savings mo, kasi parang hindi ka kontento na nakatago lang siya sa bank account mo. Hindi ka kontento na parang andyan lang siya. You're thinking of ways, maraming tumatakbo sa isipan mo, marami kang gustong planuhin, gustong pasukin, gustong gawin just to multiply that money para pas lalong paramihin or lalong palaguin pa. Okay? And walang masama dyan, Pisces. You're not ambitious, hindi ka ambisyoso, but you're an ambitious person in a good way. Okay, ibig sabihin, kasi sino bang ayaw na yumaman? Sino bang ayaw na umunlad ang buhay? Diba? Lahat naman tayo kasi kapag naging stable tayo in terms of money, syempre, gusto natin yung paano maaga tayong makapag-retire, alam mo yung financial stability, parang the money is working for you. Parang yun ang gusto natin lahat Sino bang ayaw nun? Okay, but ito nakikita ko dito, marami kang gustong subukan, maraming tumatakbo sa isip mo na may kinalaman sa mga bagay-bagay na gusto mong pasukin na magpapalago sa iyong kaperahan. Okay? Sige, sundan mo, Pisces, pangatlong card natin. Oh, yan, oh my God. Oh my God. Pera, tingnan mo, Knight of Pentacles na naman. Nakatatlong barahan na tayo, puro pera. Background color, yellow. Joy, happiness, magiging masaya ka. So, at the same time, ayan ka. Parang lately, meron sa inyo, Pisces, na parang may sinubukan na, pero hindi nag-work. It failed. But the good thing is, parang hindi ka sumuko, nag-try ka na naman, nag-risk ka na naman. Okay, and that risk, maniwala ka sa akin, ang nakikita ko kasi dito is happiness, ayan and here you are, ikaw ito, nakasakay sa kabayo as a knight, parang sundalo. Hinarap mo yun galing ka sa laban, so hinarap mo yung failure na yun, hindi ka nagpa-apekto. You stood on your ground, pero tingnan mo, umuwi ka, nakasakay sa kabayo, facing to the right, but ano ba yung dala mo? Money, Pentacles. So it means na in the second time, on the third time, on the fourth time na talagang you did not stop yourself. Hindi ka nagpa-apekto. Sumubok at sumubok ka. At sa pagsusubok mo na to, Pisces, ayan, magbubunga na. So, there's a success. There will be a good result dyan. Kasi kasi ang kagandahan ninyo, yung mindset nyo is like, yun, hindi ibig sabihin failed sa unang subok. That's the end of the world. That's the end of everything for you. So, with this Knight of Pentacles, sinasabi ko, ako nakikita ko, we have 7 cards still here, pero i-confirm tayo ng mga baraha na talaga, Pisces, maniwala kayo sa akin. Ayan, gaganda, puro kaperahan. But dito sa Knight of Pentacles yan, pinapatunayan na talaga magbubunga na itong mga bagay na ginagawa mo. Kahit nung una, parang malabo, parang still not working for you. But now, you will slowly, and you will be surprised by the result. Okay? Tingnan natin. Pang-apat. Oh my God. Ayan na. Ayan na nga sinasabi ko. Tingnan mo. Wheel of Fortune. Pangalawa sa pinakamaswerte na baraha sa lahat ng baraha. After the Magician. So, Pisces, sinasabi ko na nga sa'yo, di ba sabi ko positibo nararamdaman ko dito Dito sa pangatlong barahan na ito, Pentacles, na sinasabi ko na dahil hindi ka tumigil, talagang sumubo ka pa rin at magtatagumpay with the Pentacles na hawak mo galing sa isang laban. Here, the Wheel of Fortune card is confirming for you, Pisces, na please do not lose your way. Kasi eto na, parating na siya, magbubunga na ang lahat. Kinonfirm siya ng ruleta ng kapalaran. Ikaw naman ngayon, iikot naman ang takbo ng buhay mo into a good way. And sa buhay na puno na ng kaligayahan, ng prosperity, abundance, it's because kasi you know the rule. Natutunan mo ang batas ng universe na hindi lahat ng oras ay biyaya. So it means na during the time na sinubok ka, you stood on your ground at hindi ka nagpa-apekto and you keep going, you still hold on your faith, and now magbubunga ang lahat ng yan. Pisces, grabe, 4 na bara, sobrang gaganda, super powerful. Ayan lalo nitong Knight of Pentacles tsaka Wheel of Fortune na magkasunod, kahit di na natin buksan itong 6 na barahan na titira, tapos na ang ating reading. So yan, napakalinaw, di ba sinabi ko sa inyo, i-confirm talaga tayo dito sa 7 natitira. But ayan Wheel of Fortune lumabas na nga. Pisces, congratulations in advance kung ano man yung inaantay mo, kung ano man yung mga bagay na sinusubukan mo or papasukin pa lang, that will succeed and that will work on your favor. Okay? Pang-5. 10 of Wands, okay? There's only a need to minor
to fix for some minor issues in your emotions. Kasi 10 of Wands, here you are. Siguro medyo sumasabay pa yung parang self-pity at the same time parang mga obligations in terms of obligations and responsibilities sa pamilya, sa trabaho, kung ano man yan, na parang it seems na parang you are thinking na bakit parang ako na lang lahat, bakit parang sa akin na lang lahat nakaasa, bakit parang wala na bang iba, pwede kayong lapitan, bakit puro ako na lang. But don't dwell on it, wag mong isipin yan. Kung meron ka, magbigay ka, kung may tutulong ka, magtumulong ka. Okay, because that was just part of the process, na yung pagtupad mo sa obligasyon mo, or yung paggawa mo ng nararapat na bagay na that is in need sa kung ano man yung ginagawa mo. But this 10 of Wands is just showing na human as you are, Pisces, talagang na-overwhelmed din tayo minsan sa araw-araw ng mga bagay-bagay. Mga napapagod din tayo, nade-drain ang energy natin, but that was part of the process, okay? Kailangan mo lang tibayan ang loob mo. Ang iyong panghawakan ay ayan ang Wheel of Fortune, ayan ang Knight of Pentacles, lalong-lalo na may kinalaman sa kaperahan. Wow! Pisces, pang-ano mong baraha? Oh, here, ayan o. Ayan, kinonfirm ka ng baraha, the Fool. You just need to enjoy your life. Kailangan mo lang go to the flow. Wag magpapapekto sa mga negativities. Wag mo papapekto. Kung the next day, kung feeling mo hindi ka okay, you need to rest. Kung hindi mo feeling mo pang there's something wrong on your body, take a leave. Or parang, basta, pakinggan mo yung ano mo, and if you feel positive on the next day, then enjoy yourself. Go for a party, or go to the beach, or whatsoever. Just you need to enjoy yourself, okay? Live on the moment. Kasi sometimes baka mamaya focus sa trabaho, tapos makalimutan mo na may mga nami-miss ka ng mga important events, na dun ka makakilala ng mga bagong tao na makakatulong sa'yo, may kinalaman sa pera, network of people. So kailangan paminsan-minsan lumalabas din. Oh, enjoy your life, Pisces. Huwag masyadong seryoso sa buhay. Darating, alam nyo, kahit kung masyado nyong isipin, kung masyado nyong parang tutok kayo sa mga bagay-bagay na gusto nyong makamit, sometimes mas lalong lumalayo eh. But if you release it in the universe, itiwala nyo sa Panginoon, itiwala nyo sa universe na darating yan in the perfect timing, everything will fall into place para sa inyo. Maniwala ka sa akin, Pisces. Okay? Pampito. Queen of Swords, maturity. Here you are. Okay? Pisces, nakatapat na siya sa 7 of Pentacles, na sinasabi ko ang dami mong mga options na tumatakbo sa isip mo na gusto mong pasukan na may kinalaman sa pera. Here, kinakailangan daw, sabi ng universe, ng maturity sa pag-decide. So, kailangan, Pisces, maging maingat, maging matalino. You need to apply your maturity in terms of doing things na may kinalaman sa pera, like pagre-research muna sa bagay na yan, tama ba? Legit ba yan? Mapagkakatiwalaan ba yung business na yan? Ano ba ang return of investment niyan? Mas malaki ba? Or whatsoever? Kailangan talagang lahat ng bagay ay napapasukin mo, ay kailangan maingat mong pag-iisipan. Need to test the waters first and think of the both sides of the coin. Kailangan talagang maging matalino. I-apply mo ang maturity mo, Pisces, sa mga decision na gagawin mo dyan. Pangwalo? Oh my God. 10 of Cups, celebration. Not only you will celebrate, but the whole members of the family. Tingnan mo, mga anak mo, kung married ka na, kung single ka, your siblings, magulang mo, here you are, oh. Ayan, oh, mag-asawa, tas may 2 anak, dancing under the rainbow of the cups. So, 10 of Cups, achievements, mga napatunayan na, mapapatunayan pa, makakamit. So, all of this will make your life happy, will turn your life around. Babaguhin talaga nitong takbo ng buhay mo. Pero nakikita ko, magsa-celebrate kayo dahil may malaking amount of money with the Knight of Pentacles na magkatapat sila. Ayan, oh. So, ibig sabihin, ayan, umuwi ka na sundalo, hawak-hawak ang money, tagumpay, yan ang pasalubong mo dito sa pamilya mo. So, they will be so happy. So, ibig sabihin, magbubunga, mag-multiply ang lahat ng bagay na paghihirapan mo o papasukin mo na may kinalaman sa pera. Pisces, napakaliwanag, napakalinaw. Di na nawag na natin masyadong gawing komplikado ang reading nito. Ayan, connect ang bawat baraha. Pang 9th and, 9th pa lang, sorry. 9th card mo. Oh my God! Oh my God! Oh my God, nakalamutan ako. Tingnan mo kung anong card mo. The Star. Magkatapat siya ng Wheel of Fortune. Yung pangalawa at pangatlong pinaka-powerful na card ay nagkatapat. Oh my God, Pisces. Balato naman dyan.
Oh my God, grabe. So the star is a confirmation. Talaga wala na tayong hingin pang confirmation card, Pisces. You need to prepare yourself. Ihanda mo ang sarili mo dito sa malaking pasabog, dito sa malaking blessing na parating sa buhay mo. Okay? Whether you like it or not, darating siya in the perfect timing. Just trust the perfect timing of the universe. It will fall into place for you. You just need to do the work. Kailangan mo lang sipagan. Kailangan mo lang gawin ang lahat ng kinakailangan. Legally, malinis. But all in all, my God, tingnan mo naman. Celebration, star. Yung celebration, magkatapat ng Knight of Pentacles. Yung star, magkatapat ng Wheel of Fortune. Oh my God, Pisces. Sige, tapusin na natin to. 10th and last card mo is Tower. Ending. Okay. Magkatapat sila nung 10 of Wands. Sinasabi ko ito yung mga kailangan mong ayusin, yung parang you are thinking na bakit parang feeling mo ay nasa iyo na ang lahat, cargo mo ang lahat, responsibilidad mo ang lahat, pasan mo ang daigdig. You need to end that thinking. Kailangan mong tanggalin yung mindset na yan kasi yan yung makakasagabal sa o magiging blockage sa pag-receive mo nitong napakabongga, napakagandang blessing na parating sa iyo. All in all, Pisces, this reading is amazing. Talagang jaw-dropping. I'm speechless. Talagang grabe. Pag di nyo napanood to, pagsisisihan nyo. Sinasabi ko sa inyo, I am praying na maraming nasa sign ng Pisces ang makapanood dito ngayon. And pag hindi pa ka nakasubscribe, please, yan ang hihingin kong bayad sa inyo. Mag-subscribe kayo. Yan lang ang hihingin kong tulong sa inyo. Mag-comment kayo pag nakaresonate kay Pisces. Maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal. Mag-ingat kayo lagi. Nasa mga kayo naroon. Pinakamalakong soulmates. God bless us all.